Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Lola, kukwentuhan kita ng tungkol kina Kuya Jared at Graciel. Marami akong alam tungkol sa kanilang dalawa. Nakangiting tumango si Lola, Myra at nagayang magpunta sa study. Nagpautos lang si Jaya sa kasambahay na magdala ng makakain bago inakay ang lola niya pupunta sa study. Umalis si Jared para puntahan si Graciel, kaya masosolo niya ang lola niya. Ang mga magulang naman nila ay namasyal sa kung saan-saan na hindi nila alam. Namiss daw kasi ng mga ito ang bansa kaya magbabanding daw muna. Ano ang kinukwento mo tungkol sa mga batang iyon? Halata sa boses ng lola niya ang excitement. Umupo muna sila sa sofa bago niya inumpisahan ang pagkukwento. Gusto ko naman ang ugali ni Graciel. Wala akong angal dahil nakikita ko na napapasaya talaga niya si kuya. Kaya lang, palaging nagmumukhang tanga si kuya dahil sa kanya. Noong isang beses, ilang araw na nagkulong si kuya sa kwarto niya at halos hindi kumain dahil hindi siya pinapansin ni Graciel dahil galit si Graciel sa kanya. Tapos, palagi na lang naghihintay si kuya kay Graciel sa labas ng school kahit na gabing-gabi na lumalabas ang dalaga. Tinetext lang niya si kuya kapag may kailangan siya. Ganun kadalas magmukhang tanga si kuya sa kanya. In short, under si kuya kay Graciel. Umiling-iling si Jaya. Gustong-gusto niya si Graciel para sa kapatid. Ayaw lang niya ng ibang ugali nito. Dahil kahit gusto ang babae, ayaw niyang nahihirapan at nasasaktan si Jared. Blood was thicker than water pa rin. Kaya kung iisipin, dapat na magbago si Graciel para hindi lang ito take lang ng take sa relasyon nito at kakambal niya. Kung ano-ano pa ang konwento ni Jaya kay Lola Myra ng mga bagay tungkol kina Jared at Graciel, maging ang dahilan ng pagpunta ni Jared sa Pilipinas ay hindi sinasadyang na ikwento niya. Nalaman na rin niya ang dahilan kung bakit may pagkasundo sina Jared at Graciel hanggang sa napansin biglang nanahimik ang lola. Magkasulubong ang mga kilay nito hanggang sa dumating ang mga pagkain na pinaakyat niya. Biglang sumama yung pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Maya-maya na ulit tayo magbanding. Maya-maya ay anunsyo ng lola niya na ikinagulat niya. Seryoso na kasi ang mukha nito. At bago pa man siya makapagsalita, nakatayo na ito at naglakad palabas ng kwarto. Nagtaka si Jaya. Kanina lang ay napakaganda ng mood ng lola niya. Bakit bigla na lang itong nawala sa mood? Nandyan na ba si Graciel? Nagsalubong ang mga kilay ni Graciel na marinig ang malakas na boses ng Lola Mira. Kalalabas lang niya ng kwarto para puntahan si Nalia at tiyain ang kumain ng hapunan. Pero iyon ang narinig niya. Nandito na po Lola, sagot niya. Agad na bumaba si Graciel para harapin ang lola niya. Mukhang wala sa mood ang matandang babae. 4 na araw na rin nakakaraan nang dumating ito sa bansa. Walang ibang itananong si Lola Mira sa kanya kundi kumusta na raw sila ni Jared. In short, araw-araw nakikipagtsismosa ang kanyang lola pagdating sa love life niya. Wala naman siya magawa kundi ang magkwento dahil hindi tinitigilan ng matandang babae hanggat hindi nagsasalita. Naikwento na rin ito sa kanila kung bakit siya ang napiling ipagkasundo sa apo. Dahil pala yun sa pustahan ng dalawang matanda na maglaro ang mga ito sa kasino noon. Nagkataon daw na ang mami ni Graciel ang kasama ni Lola Mira at dahil nagkatuwaan ng mga ito, ang magiging anak raw ng kanyang mami ang ipagkakasundo ng dalawang matandang babae at ang magiging apo ni Lola Myra. That sounded so lame, but thinking about it, minsan talaga ay ganoon naman. Kung ano-anong kalokohan ang naiisip ng mga tao para sa ikasasaya ng mga ito. Kahit naman ngayon, ganoon pa rin. Sa ilang araw na pananatili sa bansa, walang ibang ginawa si Lola Mira, kundi ang makipagbanding sa kanila ni Lia. Sa university na lang nagkikita sina Dean at Lia dahil pinagbibigyan nila ang kanilang lola na ngayon lang talaga nakabanding. Pinabayaan lang din sila ni tita para daw mas makilala nila ang matandang babae. Hindi na kasi nakakasama ang mga pinsan niya sa pag-uwi dahil may bigla ang inaasikaso daw mga ito. Kaya isinabay na lang ng pamilya ni Jared si Lola Mira. And talking about Jared, madalas na dumadalaw ang lalaki sa bahay nila na may bitbit pang kung ano-ano. Wala rin itong palya sa pagsasabi sa kanya ng kung gaano siya kamahal at ka-espesyal para rito. At madalas ikinikilig si Graciel. At naisip niya kung gaano kaswerte dahil siya ang napili na lalaki. Paglaanan ng lahat ng atensyon maging ng puso nito. What's wrong, Lola? Tanong niya.
Anong ginawa mo? Bakit ayaw ni Myra na ipakasal si Jared sa'yo? Seryosong tanong ni Lola Mira. Natigilan si Graciel. Ano daw? Ayaw ng lola ni Jared ay ipakasal ang apo nito sa kanya? Ano nangyari? Bakit? Bakit daw po? Naitanong na lang niya. Dahil ayaw daw niyang matali ang apo niya sa isang babaeng sadista. Ayaw daw niya na masasaktan ang apo niya at nahihirapan. May sinasabi pa siya na nakapag-isip-isip na raw siya at ayaw nang pilitin ng apo niya na pumasok sa isang relasyong hindi nito gusto. Gusto daw niyang humanap na lang si Jared ng babaeng mamahalin nito ng totoo at magmamahal dito ng totoo. Ano bang ginawa mo kay Jared? At ganun lang mag-inarte ang lola niya. Natahimik siya. Ano nga bang ginawa niya sa lalaki? At paano iyon nalaman ng lola nito? Hindi naman siguro nagkwento si Jared sa lola nito ng maliliit na bagay na ginagawa sa araw-araw. Kaya sa halip na sumagot ay nagkibit-balikat na lamang si Graciel. Gustuhin man na magsalita hindi niya magawa. Bigla kasing nagsikip ang dibdib niya sa sinabi ni Lola Mira. Kailangan siguro niyang makausap si Jared para malaman ang totoong nangyari. Kung may alam ang lalaki o wala para ma-enlighten siya sa kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Hindi sa tinatanggap niya na ang katotohanan na magpapakasal sila. Pero ngayong mahal na ang lalaki at nararamdamang totoo ang nararamdaman nito para sa kanya, unti-unti nang tinatanggap ng kanyang puso at isip ang posibilidad na mauwi nga sila sa ganoong tagpo. Ayusin mo yan, Graciel. Si Jared lang ang gusto kong makatuluyan mo. Ayoko ng ibang lalaki para sa'yo. Kilala ko ang batang yon at masasabi ko na hindi kanya sasaktan. Marangal, masipag, at mapagmahal. Bihira na mga lalaking katulad niya. Kaya pakawalan mo pa ba? Pangaral ng lola niya. Pero hindi na yun pumasok sa isip ni Graciel. Busy na kasi siya sa pag-iisip kung ano ang pwedeng gawin kung sakaling sabihin ni Jared na ayaw na nito sa kanya dahil lang iniutos ng lola niya. Unahan ko na lang kaya siya? Tanong ng isang bahagi ng isip, pero bakit agad itong sinalungat ng puso niya? Hindi nga niya gustong makitang nasasaktan si Jared. Bakit pa niya uunahan ang lalaki kung sakaling ayawan pa siya nito? Mas okay pa na siya na lang yung masaktan kaysa itong masaktan. Ang dami na nilang pinagdaanan sa loob ng isang linggong pagsasama. Naging masaya sila at naging malungkot din. At ayaw na niya mangyari pa na malulungkot si Jared, lalo na kung ang dahil lang ay sa kanya. Because that man deserved to be happy. He deserved to be treated right and be deserving to be loved like what his family was making him feel. Pero magawa kaya niya ang ganoon, na habang buhay na paligayahin ang lalaki at hindi ito sadyaing saktan. Hopefully, kayanin nga niya iyon. Kararating lang ni Jared sa bahay ng sinalubong ng kasambahay at sinabing pinapatawag siya ni Lola Myra. Agad naman siyang pinuntahan ang lola sa inuokupadong kwarto. Pero naroon ang mga magulang maging si Jaya na dahilan kaya nagsulubong ang kilay niya. Anong meron at nag-join forces yata ang mga ito? Anong meron? Tanong niya. Ilang sandaling wala nagsalita at nakatingin lang ang mga kapamilya sa kanya. Natuon ang atensyon niya sa kakambal. Dahil sa lahat ng mga naroon, ito lang ang mukhang hindi napakali at kinakabahan. Wala kasing mababasang emosyon sa mukha ng daddy niya. Malungkot naman ang mukha ng mami niya, habang ang kanyang lola ay formal na formal ang itsura. Isa lang ang ibig sabihin niyon. May problema at may pakiramdam si Jared na siya ang punot dulo niyon. Pero bakit ganun ang itsura ni Jaya? Nagsimulang kumabog ang dibdib niya, lalo na magsalita si Lola Myra. Sit down. I have something to tell you. Malamig ang boses na utos nito. Kapag ganoon na ang ginagamit na boses ng lola niya, walang kahit na sino sa kanila ang nangangahas na hindi sumunod dahil mas matindi pa sa mabagsik na leon kung magalit at mag-amok ito. Kaya ginawa ni Jared ang inuutos ng matandang babae at umupo siya sa ipang-isahang sofa sa kwarto. What is this all about? May problema ba? Sunod-sunod na tanong niya. Get straight to the point, okay? Pagod ako ngayon at kailangan ko pong magpahinga. Kaya bilisan lang natin. Nag-aayos si Jared ng isang malaking sorpresa kay Graciel kasama mga kaibigan nito, kaya buong araw siyang wala sa bahay. Ang totoo, 2 araw na silang hindi nakikita ng babae. Busy kasi lagi sa sorpresa para dito. Kapag nagtatanong ito, ang kanyang pamilyang sinasangkalang niya. Hindi ko na gustong ituloy ang nakatakdang kasal niyo ni Graciel. Diretso ang tingin sa kanya nang biglang sabi ni Lola Myra. Kulang ang salitang gulat sa nararamdaman ni Jared. Pakiramdam niya tumigil sa pagtibok yung puso dahil sa sinabi ng lola niya.
Ano na naman ang pumasok sa kokote ni Lola Myra para biglang magdesisyon ng ganoon? At bakit ngayon pa nito naisip yon? Kung kailan mahal niya na si Graciel at tanggap na ng buong buo sa sarili nito na magkakasama hanggat sa pagtanda. Anong kalokohan to, Lola? Iyon lang ang tanging lumabas sa bibig niya. Hindi kasi siya makapaniwala sa naririnig. Na-realize ko lang na hindi ko dapat pinangungunahan ang mga desisyon niyo sa buhay. May sarili kayong mga isip at alam niyo kung ano ang nakapagpapasaya sa inyo, kaya dapat kong respetuhin yon. Biglang naging malungkot ang mukha ni Lola Myra. Pasensya ka na, Apo, kung pinangunahan kita. Pasensya ka na kung natali ka sa ganitong responsibilidad ng dahil sa akin. At pasensya na kung kinailangan mo pang isakripisyo yung trabaho mo sa New York para lang pumunta dito sa Pilipinas at maghanap ng kung ano-anong dahilan para hindi matuloy ang nakatakda ninyong kasal ni Graciel. Ang dapat mong pakasalan ay babaeng talagang laman ng puso mo. Yung babae na alam mong mamahalin mo hanggang sa pagtanda mo, gaya ng pagmamahalan ng mga magulang mo. Kaya ibinibigay ko na sa iyo yung kalayaan mong pumili ng babaeng magiging katuwang mo habang buhay. Marahas na bumaling si Jared kay Jaya na namumutla na. Sa dami ng sinabi ng lola niya, ang tanging rumihistro lang sa isip ay ang sinabi nito na dahilan niya sa pagpunta sa Pilipinas. At iisang tao lang naman ang sinabihan niya ng sekretong yon. I'm sorry, kuya. Hindi ko sinasadya. Paghingi ni Jaya ng paumanhin. Sana nung una pa lang, sinabi mo na sa amin yung nararamdaman mo para nagawa natin ang paraan. Madali namang kausap yung lola mo, Jared. Hindi namin gugustuhing malagay ka sa sitwasyon na mahihirapan at masasaktan ka. Malungkot na pahayag ng mami niya. But I love Graciel. Siguro hindi kayo maniniwala, pero totoong mahal ko siya. Sa nakalipas na mga linggong nakasama ko siya, marami akong ginawa noon ko lang nagawa sa buong buhay ko. Marami akong naramdaman na noon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. At ngayon lang ako natakot na mawala ang isang tao na hindi ko pa matagal na nakikilala sa buhay ko. Mabuting tao si Graciel at hindi siya mahirap mahalin. She has her own flaws, but I love her even more because of that. Dahil ipinakita niya ang totoong siya. Hindi siya nagpapanggap lang. Oo, at tupakin siya, sumpungin. Masungit kung minsan. Madalas na baliw pero napapasaya niya ako. I've never been this happy in my entire life. And that's all because of her. Kaya hindi niyo na kailangan mag-alala. Dahil hindi na ako napipilitan na gawin ang gusto niyong mangyari. Taos puso kong tinatanggap si Graciel sa buhay ko bilang magiging kasama ko hanggang sa pagtanda. Huminga ng malalim si Jared. Pakiramdam niya sa sabog yung dibdib. Dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ganoon pala ang pakiramdam na magmahal ng totoo. Ipaglalaban mo ang nararamdaman mo kahit sa pamilya mo mismo. Very well said, son. Kahit na sa tingin ko, hindi kami ang nakakarinig niyan kundi si Graciel. Sa kanya mo sabihin ang nararamdaman mo because she deserves to know. You both deserve to be happy. Kung mahal ninyo ang isa't isa, then you have my blessing. Pahayag ng daddy niya nang tingnan ng malapad ang nakangiti. Huminga uli siya ng malalim. At least naiintindihan siya ng daddy niya at suportado ang gusto niyang gawin. Sunod niyang binalingan ng mami niya na nakapupunas ng mata pero nakangiti. Nakangiti rin si Jaya, pero nakikita pa rin niya ang guilt sa mga mata nito. At nang balingan ng lola niya, wala siyang mabasang kahit na anong emosyon sa mga mata ng matandang babae. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo, pero may sorpresa po akong inihahanda para kay Graciel. At gusto ko po sana, naroon kayo para suportahan ako. I want you all to witness how I've changed in a span of 1 month because I fell in love. I want you all to witness my confession to the woman I fell head over heels in love with. Masuyong napangiti si Jared nang maalala ang masungit na mukha ni Graciel. Kung naririnig lang siguro siya ng babae ngayon, susungitan lang siya nito. Ganoon kasi ito mag-express ng nararamdaman kapag nagiging corny o sweet na siya. Jared heard her mother let out a dreamy sigh before walking towards him. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa tuktok ng ulo. I'm proud of you, baby. And I love you so much for what you said. And as for your surprise, game akong sumali dyan. Dahil gusto kong kiligin sa inyo ni Graciel. Tumawa pa ito dahilan para matawa rin siya. Nang tingnan uli si Lola Myra, may masuyo na ring ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Lalo tuloy lumuwang ang ngiti niya at kinindatan ng lola niya. His grandmother just wanted what was best for him. All elders too. Malungkot na bumuntong hininga si Graciel pagpasok niya sa greenhouse.
Isa't kalahating oras pa siya naghihintay bago ang susunod na klase. Dahil wala namang ibang pupuntahan, tatambay na lang siya sa dance studio, kaya na ginagawa nito na nakalipas na 5 araw. Isinaksak niya sa speaker ang cellphone niya bago naghanap ng kantang akma sa nararamdaman ng mga sandaling iyon. Na makahanap ng pwesto na, saka nagsimulang sumunod sa saliw ng musika. 5 araw. 5 araw na silang hindi nagkikita ni Jared. 3 araw na niyang hindi nakakausap ang lalaki. Hindi dahil hindi nito sinusubukan. Hindi pa lang talaga siya handa. Hindi kasi niya alam kung anong sasabihin kay Jared pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Lola Myra. At natatakot siyang marinig ang mga sasabihin ng lalaki. Mahal niya si Jared. Sigurado siya doon. Pero sapat na ba ang nararamdaman niya para maging matapang na harapin ang anuman na magiging desisyon ng lalaki kung sakaling nakausap na nito ang lola niya? Natigil si Graciel sa pagsasayaw nang biglang huminto ang tugtog. Nang tingnan ng kinaroroonan ng speaker at cellphone, nakita niya nakahalukip-kip si Leah habang nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa kinaroroonan ng bag. Kinuha niya ang towel at nagpunas ng pawis. Not now, Leah, please. Umupo siya sa sahig at sumandal sa salamin. Kung ano man ang nararamdaman mo, pwede mong i-share sa akin. I have all day to listen to you. Sabi nito nang umupo sa tabi niya. Hindi alam ni Graciel kung ano ang nangyari at bigla nang sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Ang sunod niyang namalayan ay nagkukwento na siya sa pinsan. Lahat ng hinaing, lahat ng nararamdaman at lahat ng kinatatakutan. Dahil kahit paano pa, pilitin na sarilinin ang nararamdaman, dapat niyang aminin na kailangan din ng karamay. Nang matapos sa pagkukwento, naramdaman niya ang kamay ni Leah sa kanyang balikat. Love will never be enough, Graciel. But if you really love someone, you will risk everything to be happy, to be with that person. You must face your fears and I think you should talk to Jared. Dahil hindi pwedeng pareho kayong nato-torture sa ginagawa niyo sa isa't isa. Pero paano ko gagawin yun kung ayaw niya? Paano malalaman kung hindi mo siya kakausapin? Hindi ba? Harapin mo kung ano yung totoo. Dahil walang mariresolba kung lagi mong paiiralin yung takot mo. Ang mga taong nagmamahal dapat maging matapang. Parte naman kasi talaga ng pagmamahal ang sakit. All you have to do is to embrace it. Accept it. Sabi nga nila, time heals all the wounds. At kung para nga kayo ni Jared sa isa't isa, kayo lang din na makakasagot niyan. Nang hindi na siya magsalita ay tumayo na si Leah. Maya-maya ay minarinig siya na pagbukas ng pinto. Basta, if you need anything, nandito lang ako. Nandito lang yung buong barkada. Even Lola Myra and Tita. You can do it, Graciel. Makaya nga kaya niya. Kaya ba niya maging matapang para harapin ang anumang mangyayari sa love story nila ni Jared? Sabado pero maaga pa rin nagising si Graciel. Paanong hindi kung ubod lakas ng musika naririnig niya sa labas ng kwarto. Kaya kahit masakit ang ulo at inaantok pa, pinilit niyang lumabas para sawayin ang sino mang nag-iingay. Nagsalubong ang kilay niya na makita sina Tony, Leah at Dean na nagkukwentuhan sa salas. Nagtatawanan pa ang mga ito, pero hindi sa kinaroroonan ng mga ito nagmula ang malakas na tunog ng musika. Anong meron? San galing yung ingay? Tanaw niya na ikinakusot ng mga mata habang nagsisimulang bumaba ng hagdan. Good morning, Graciel. It's a beautiful day today kaya dapat tayong lumabas. Huwag mong masyadong intindihin ang ingay na yon. Nagja-jamming lang ang tita at lola mo sa kwarto. Sabi ni Tony na naramdaman niya ang paglapit na mukha nito sa gilid ng kanyang mukha. Maligo ka na, nangangamoy ka na. Siniko ni Graciel ang lalaki, dahilan para mapaigik ito. Gago ka, singhal niya. Ano ba ginagawa niyo dito at ang aga-aga niyo? Kasi nga may lakad tayo. Mag-ayos ka na sumama ka sa amin. Pamimilit ni Tony at binubundol-bundol pa ang braso niya. Inambahan niya ang lalaki ng suntok. Nang itinaas nito ang kamay tanda ng pagsuko, binalingan niya ang pinsan na nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Anong meron? Tanong pa rin niya. May banding ang barkada. Wala rin akong alam. Paggising ko nandito na sila. Simpleng sagot ni Leah bago hinarap si Dean. Mag-aayos lang ako, bababa agad ako. Pagkatapos niyon ay nilapitan siya ng pinsan at inakbayan. Mag-ayos na tayo para makaalis agad tayo. Yaya nito na hinila niya siya, paakyat sa ikalawang palapag. Nagpatianod na lang siya kahit na ang gusto talagang gawin ay matulog. Sa greenhouse na university nagpunta si Graciel. May ilang mga course kasi ang may pasok kahit Sabado kaya bukas pa rin ang university. Nagsalubong ang mga kilay niya
na makitang umuulan ng iba't ibang uri ng bulaklak ang buong greenhouse. Hindi naman bago iyon sa kanya pero iba ngayon. As in iba. Ano ba talagang meron? Bakit ang daming bulaklak? Tanong ni Graciel kay Lia na nasa tabi niya. Kibit-balikat lang ang tanging naging sagot ng pinsan. Na hindi man lamang nag-abalang tumingin sa kanya. Nilapitan nila ang mga kaibigan nagkakasiyahan sa tabi. May mababang mesa doon na puno ng iba't ibang uri ng finger foods at mga street foods. Nang makalapit sila, sinuotan siya ni Shai ng korona na gawa sa iba't ibang kulay ng mga rosas. Walang sinasabi ang mga ito sa normal ang kilos. Pero hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng kakaiba. Parang may mali sa mga nangyayari. Ano ba kasi ang mayroon? Bakit walang sumasagot sa inyo? Naiinis na tanong niya. Lahat ay natahimik at natuon ng atensyon sa kanya. Matuto ka naman kasing maghintay. Huwag masyadong excited. Misteryosong sagot naman ni Muse. Lalo kang kinabahan dahil sa sinabi ng lalaki kaya nanahimik na lang siya. Humila siya ng isang monoblock chair at umupo sa tabi ng Tinky. Wala siya sa mood na magsaya kaya panoorin na lang niya mga kaibigan. Maya-maya may narinig siyang tunog ng violin. Agad na naging alerto ang kanyang pandinig at pandama. Pagkatapos marinig niya ang isang pamilyar na boses. We've come this far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone, no words can say. My love, please stay. You and I, we have moments left to share. You and I, we can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Now I know that we can have it all, forever. Each night, I pray that we can be together once again. Forevermore, we'll stay. In love this way no matter what they say, until the end. Napakagat-labi si Graciel bago hinanap ang pinanggalingan ng boses. Hindi siya pwedeng magkamali. Unique ang boses na iyon kaya sigurado siyang ang idol niya ang kumakanta. Pero bakit iyon ang kinakanta ng sikat na singer? Maya-maya, namalaya na lamang niyang hinihila na si Lia patayo at umabresyete ito sa kanyang braso. Nang balingan ng pinsan, nginitian lang siya nito. Maging ang mga kaibigan ay nakangiting nakatingin sa kanya nang tingnan ng mga ito. Hindi nagtagal, biglang bumukas ang pinto ng cabin at lumabas si Lola Mira, kasama mga magulang ni Jared. Sumunod na lumabas si Jaya at panghuli ay si Jared. May bitbit na isang bungkos ng bulaklak ang lalaki habang diretsyong nakatingin sa kanya. Agad na nag-init ang mga mata ni Graciel. Bakit lalo yata naging gwapo ang lalaki sa paningin niya? Kahit 5 araw lang naman silang hindi nagkita. Nakangiting lumapit si Jared sa kanya. You look like a fairy baby. Masuy yung bati nito bago iniabot ang bouquet. Aabutan pa lamang niya iyon nang unahan siya ni Lia. Ako na magbibit-bit nito para sa kanya. Sige, ituloy mo na ang pagsasalita. Pag-udyok nito kay Jared na natawa na lang bago ibinalik uli sa kanya ang tingin. Si Kian talaga ang kinuha kong singer para kumanta para sa atin. Pero syempre, hindi live yan. Ayoko magselos ka pa pag inirecord ko na lang yung kanta. Meron pa siyang message para sa atin na mamaya ko na lang ipapakita sa'yo. Kinindatan pa siya ni Jared bago nagpatuloy ng pagsasalita. I love you, Graciel. Kung sa tingin mo maiiwasan mo ko ng matagal, yun ang akala mo. Dahil hindi ako makakapayag na basta mo na lang akong alisin sa buhay mo. Masyado kitang mahal para basta lang kita pakawalan. Alam kong alam mo na ang tungkol sa katotohanan at sa kagustuhan ni Lon na huwag nang ituloy ang kasunduan. Pero hindi ako pumayag. Again, masyado kitang mahal para pakawalan lang. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng iba't ibang pakiramdam na sa buong buhay ko ay ngayon ko lang naramdaman. Iyong frustration ko nung mainis ka sa akin. Iyong tuwa ko kapag nagsusungit ka. Iyong lungkot ko dahil alam kong nagdududa ka sa nararamdaman ko para sa'yo. Yung takot ko dahil malalim na pala yung nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Lahat ng yon, ikaw lang ang nagparamdam sa akin. Aaminin ko, nung una hindi ko gusto magpakasal sa'yo. Sinabi ko na kaya ako pumunta dito sa Pilipinas ay para makilala ka at hanapan ng hindi magagandang pag-uugali o kahit na anong bagay na para iurong ko sa lola ko yung kasunduang kasal. Pero habang nakikilala at nakakasama kita, nare-realize ko na nasasayang lang yung oras ko. Because you are the most complicated yet the most beautiful person that I've known. Bias ka pare. Mahal mo kaya mo nasabi yan. Singit ni Tony. Ang ingay mo, panira ka ng moment nila. Saway ng katabi nitong si Jessa. Tumikim si Jared bago nagpatuloy. Kaya kahit na sinabi ni Lola na hindi niya na itutuloy ang kasunduang iyon,
Hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanya at sa magulang ko na hindi kita isusuko. Ngayon pa ba nila ilalayo sa'yo? Mahal na kaya kita. Sabi nito sabay ngiti ng malapad. At iyon naman ang malalim na dimples ng lalaki na isa sa kinahuhumalingan ni Graciel dito. Ano pa ba ang dapat sabihin? Lahat ng takot at pag-aalinlangan niya ay parang bulang naglaho dahil sa mga sinabi ni Jared. Tama si Leah. Hindi niya malalaman ang mga sagot sa kinatatakutan kung hindi kakausapin ng lalaki. Wala man lamang bang ikaw sasabihin? Tanong nito maya-maya. Sasabihin mo kung anong nasa puso mo, Graciel. Nandito lang kami para sa'yo. Singit naman ni Tony. Sa pagkakataong ngayon ibinatukan na ito ni Red. Kung ayaw mong palabasin kita dito, tumahimik ka. Banta ng presidente nila sa best friend niya. Tumikim si Graciel bago hinarap uli si Jared. Expectation was written all over his generous face. Sorry if I doubted your love. Sorry kung mas nanaig ang takot ko. At natiis kong hindi ka kausapin ng 3 araw. Sorry kung napaka-komplikado ko. At higit sa lahat, sorry kung masyado kang mahal ng komplikadong taong to. Hindi hinihingi ng tawad ang pagmamahal na nararamdaman, Graciel. Don't think like it's a bad thing to fall in love with me because it's not. Kahit kailan hindi naging kasalanan na magmahal, kahit na sobra o kulang pa iyon. Because when you love, you just feel it. I know. That's why I'm asking for another chance. Ready na akong mag-commit. Nakagat ni Graciel ang ibabang labi para pigilan ang pag-alpas ng hikbi at ang pagluha sa harap ni Jared. Does that mean that you love me too? Yes, I love you too. More than you'll ever know. At bago pa niya malaman ang susunod na sasabihin o gagawin ng lalaki, niyakap na siya nito ng mahigpit. Oh God, I love you so much. Thank you for coming into my life. Sabi nito na sumubsob na sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. No, I should be the one saying thank you because you came into my life. Hindi ko alam na capable pala ako magmahal ng ganito. Ganito katindi at magpapasalamat ako sa Diyos dahil sa tamang tao ko ito naramdaman. Nang kumala si Jared sa pagkakayakap, sinapon nito magkabila niyang pisngi. I love you, Graciel, and I will not get tired of saying those 3 wonderful words to you every day. Madamdaming sabi nito. And I love you too. At panghahawakan ko ang pagmamahal na nararamdaman mo para mawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan na nararamdaman ko in the future. Sagot niya. Naging masuyo ang tingin ng lalaki sa kanya. Maging ang ngiti nito ay masuyo rin. Puno ng pagmamahal at puno ng pasasalamat. Nang unti-unting bumaba ang mukha ni Jared sa kanya, wala sa sariling napapikit siya. Okay, alis na tayo. Hindi dapat nakikita ng mga bata ang susunod na eksena. Nakakadiri. May kissing scene. Makokorap ang innocent eyes and mind ko. Otot mo, Tony. If I know, gustong-gusto mo makapanood ng mga ganyang eksena. Hindi na pinansin ni Graciel na nagkakaingay ng mga kaibigan at hinintay na lang na lumapat ang labi ni Jared sa mga labi niya. Pero napadilat siya nang sa halip na sa mga labi niya dumapo ang labi nito, naramdaman niya iyon sa kanyang noo. Ay, kawawang bata. Nag-expect ng first kiss. Walay naman pala. Nahiya lang si Jared. Nasa harap nila si Leah. Baka mainggit daw. Baby, halika dito. Huwag kang maiinggit sa kanila. We can have our moment too. Masweet ang halik sa noo, baby. Saka marami tayong audience kaya next time na lang ang first kiss natin. Hindi lang halata pero mahiyain pa rin akong lalaki. Nakangising sabi ni Jared na pinisil pa ang ilong niya. Napasimangot si Graciel. Nakakainis ka. Sinira mo yung moment ko. Okay na sana. Pero mamaya ay napangiti rin siya. But that kiss in the forehead is enough for now. That is the sweetest gesture any man can do to their woman. Bawi niya at hinalikan ito sa pisngi. I love you, Jared. Diretso ang tinging sabi niya. Bilang sagot, niyakap lang siya ng lalaki ng mahigpit. Sapat na iyon para maramdaman ni Graciel ang sagot sa sinabi niya. Thank you, Lord. Sobra-sobra na ang blessing na to para sa isang buong taon. Maniniwala na ako sa forever simula ngayon.